Maganda po ba ang umaga natin? Amen. Kung maganda po, pwede po bang batiin natin ang ating mga kapatid sa kaliwa at sa kanan ng isang mapagpalang umaga sa umagang ito. Hallelujah. Praise you, Lord. Sa totoo lang, alas 10 na. Mag-aalas 10 na, pero malamig tayo. Amen. Malamig tayo, kaya hindi kayo maiinip. Ang topic po natin sa umagang ito ay pinamagatan ko po, mamuhay ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Sino ba dito ang mga tinawag ng Diyos? Taas nga ang kamay. Amen. Tayo pong lahat ay tinawag ng Diyos. Sapagkat ako po'y naniniwala na kung tayo po'y hindi tinawag ng Diyos, wala po tayo dito sa umagang ito. Amen po ba? Bakit po tayo masasabing tinawag ng Diyos? Sapagkat po, ang Diyos po ay nananawagan sa lahat ng tao. Pero tayo po ay nag-response sa kanyang panawagan. Amen ba? Kaya tayo naririto. Amen. Mapalad tayo mga kapatid. Sabi ng Panginoon, unahin ko at ang lahat ay daragdag ko sa inyo. Inuna natin ang kanyang kaharian sa umagang ito. Amen po ba? Amen. Babasahin po natin ang Efeso chapter 4 verse 1 and 3. Sabi po dito, mamuhay ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Wala. Yun yung tema ko nung nakaraan eh. Hindi mo inano? O sige, basahin ko na lang. Kaya't ako, na isang bilanggo dahil sa Panginoon, ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matyaga. Magmahalan kayo at magpasensya sa isa't isa. Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa na kaloob ng Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. Mamuhay ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Yan po ang ating topic. Ngayon, kung tayo po'y tinawag ng Diyos, ano po ba ang mga aspeto ng panawagan ng Diyos? Sabi po dito sa 2 Timothy chapter 1 verse 9, tinawag tayo para maligtas. Yan ang mga layunin. Bakit tayo tinawag? Sa 2 Timothy chapter 1 verse 9, tinawag tayo para sa isang banal na gawain. Ayun, tayo maglilingkod. 1 Pedro chapter 2 verse 9, tinawag tayo mula sa kadiliman patungo sa kahangahangang kaliwanagan. Ayan, ganyan kabuti ang Diyos. Galing tayo sa dilim, inilipat sa liwanag. Hallelujah! 1 Pedro chapter 5 verse 10, tinawag tayo upang makibahagi sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kasama ni Kristo. 1 Corinthians chapter 1 verse 9, tinawag tayo upang makipag-isa sa Kanya, sa Kanyang anak na si Jesucristo na ating Panginoon. 1 Corinthians chapter 7 verse 15, tinawag tayo upang mamuhay na mapayapa. Galatia 5:13, tinawag tayo upang maging masaya. Yan po yung mga layunin kung bakit ang bawat isa sa atin ay tinawag ng Diyos. Amen po ba? Amen. Lahat ng anak ng Diyos ay tinawag ng Diyos. Ako'y naniniwala. Dahil sabi ng Panginoon, walang makakalapit sa akin, maliban na kayo ay ibigay sa akin ng aking Ama. Ayun, ang Ama ang may kagagawan para tayo ilapit sa Panginoong Jesus. Kaya tayo'y tinawag ng Diyos. Sabi po dito, sa kalagayan po ni Pablo, ito po, si Pablo po ay tinawag din upang ipahayag ang mabuting balita sa mga Hintil. Yan si Pablo, tinawag siya upang maghayag ng mabuting balita sa mga Hintil. Ang mga Hintil po, yung mga taong walang kinikilalang Diyos noon. Si Pedro naman, tinawag siya para maghayag ng mabuting balita sa mga Hudyo. Si Pablo sa mga Hintil. Ngayon, sa pagpapahayag ni Pablo ng mabuting balita,
Siya po ay nagdanas ng hirap. Siya po ay nabilanggo dahil sa Panginoon. Siya po ay nabilanggo sa kulungan sa Pilipos, na makikita po natin sa Pilipos 1:17. Yan po. Naghirap si Pablo sa kanyang paglilingkod. Ganon din po tayo mga kapatid. Huwag po nating isipin na sa paglilingkod sa Panginoon ay puro lang kaligayahan. Hindi po. May pagtitiis ang isang Kristiyano at may paghihirap. Yan po ang tandaan natin para hindi po tayo manlupaypay sa paglilingkod sa Panginoon. Dadako po tayo dito sa ating pamagat. Paano mamumuhay bilang tinawag ng Diyos? Ito po, Roman number 1. Kailangan po tayong maging mapagpakumbaba. Sino ba dito ang may katangian na ganon? Amen. Amen. Kailangan po tayong may mapagpakumbaba. Pakumbabang puso. Si Kristo po ay may pagpapakumbabang puso. Si Kristo ay nagpakita ng unang halimbawa ng kababaang loob. Di po ba doon sa Matthew 11:20-30? Nagpakita po siya ng kababaang loob. Sabi niya po, ako'y maamo. Ako po'y maamo, sabi niya ganon. Kaya kayo'y lumapit sa akin, sabi niya. Sapagkat ang aking pamatok ay magaan. Ako po'y may mababang loob. At kayo'y makakatagpo ng kapahingahan sa inyong kaluluwa. Yan po, ang Panginoong Yesus po ay nagbigay halimbawa na dapat nating sundan. Na siya po ay may mababang kalooban. Sabi po dito sa Filipos chapter 2 verse 8, ang sabi po ng Panginoon, na bagamat siya ay Diyos, ay hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip ay kusa niyang binitawan ang karapatang ito at namuhay ng isang alipin. Siya ay nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan sa krus. Diba? Hanggang kamatayan sa krus, naging masunurin siya. Nung siya ay malapit ng ipako sa krus, sabi ng Panginoon, Ama ko, kung maaari ay alisin mo ang saro ng paghihirap kong ito. Ngunit hindi ang aking kalooban ang masusunod, kundi ang iyong kalooban. Not my will be done, but your will. Sabing gano'n ng Panginoon. Gano'n siya, sinunod niya, nagpakababa siya. Kaya naman siya itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalan na higit sa lahat ng pangalan, upang ang lahat ng tuhod ay luluhod pagdating ng araw at magsasabi na siya ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ganon kabuti ang Panginoon. Nagpakababa siya. Bagamat siya ay Diyos, hindi niya inaring maging kapantay. Tayo, ganun ba? Dapat lang. Kahit tayo may pinag-aralan, kahit tayo pa ang pinakamarunong, tayo pa ang may natapos na mga propesyon, huwag po tayong magmalaki. Kailangan po tayong magpakababa sa harapan ng Diyos. Yan po ang gusto ng Panginoon, na bilang mga tinawag niya, tayo po ay mayroong kababaang loob, pagpapakumbaba. Hallelujah! Ngayon, sa atin naman pong mga Kristiyano, sabi po dito, kailangan tayong may magpapakumbaba sa harapan ng ating Panginoon. Bakit po? Sapagkat po, kung tayo po ay may pagpapakumbaba, ang sabi po ng Panginoon, tayo ay kanyang itataas. Amen ba? Amen. Kung tayo ay mayroong pagpapakumbaba, tayo ay kanyang kalulugdan. Amen. Amen. Sabi po dito sa Santiago, chapter 4, verse 6, ang Diyos ay laban sa mga palalo, ngunit tumutulong sa mga mapagpakumbaba. Amen po ba mga kapatid? Kaya sikapin po natin na tayo po ay magkaroon ng isang pusong mapagpakumbaba. Hallelujah! 1 Pedro chapter 5 verse 5 and 6, magpakumbaba ka, magpakumbaba kayo at pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya tayo pagdating ng takdang panahon. Amen po ba mga kapatid? Ayaw pala ng Diyos na tayo ay palalo. Ayaw pala ng Diyos na tayo ay mayabang. Amen ba? Kailangan meron tayong pagpapakumbabang puso.
Yan ang gusto ng Panginoon sa kanyang mga anak. Amen. Number 2, ano ang katangian bilang namumuhay na tinawag ng Diyos? Ito po. Sa number 2 po, ay dito po muna tayo sa kapalaluan. Ang kapalaluan po, ito ang kasalungat ng kapakumbabaan. Kaya galit ang Panginoon eh. Kasi kung pagpapakumbaba, ang salungat nito, kapalaluan, kayabangan. Sinikap niyang matulad sa Diyos. Ito yung pangunahing kasalanan ni Satanas. Sinikap niyang matulad sa Diyos. Sa Isaiah chapter 4 verse 12 and 14. Ito rin ang naging kasalanan ni Adan at ni Eva sa Garden ng Eden. Ninais nilang maging katulad ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit sinalangsang ng Diyos ang mga palalo. Ngunit pinagpala ang mga mapagpakumbaba na makikita po natin sa Lucas chapter 51 verse 52. Ito si Satanas, ito si Lucifer. Ito ay priest leader to doon sa langit. Pero gusto niyang pantayan ang Diyos. Gusto niyang pantayan ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya ibinaba siya ng Diyos, ibinagsak siya dito sa lupa. Amen. May parusa po sa mga taong mataas. Kaya kailangan po tayong magpakumbaba. Sabi po sa Filipos chapter 2 verse 3 and 4, huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sangad ninyong matanyag. Bagkos magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo ay mabuti kaysa iba. Ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang sa inyong sarili. Ibig sabihin, kahit alam mo nang ito ay marunong, pirmi ka pa rin mapakumbaba doon sa kasama mo. Kunyari wala kang alam. Hayaan mo siya ang may alam. Parang ganon, pero mababa lang tayo. Amen po ba mga kapatid? Amen. Hallelujah! Awit chapter 51 verse 17. Ang sabi po dito, ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat ay ang pagpapakumbaba, pusong mapagtapat. Yun ang hinahanap sa atin ng Panginoon. Isang pusong ihahandog natin sa Kanya. Isang pusong tapat at may pagpapakumbaba. Amen po ba mga kapatid? Huwag tayong magmalaki sa Diyos. Huwag nating isipin na kaya natin ang lahat na wala ang Diyos. Sabi ng Panginoon, apart from me, you can do nothing. Wala kayong magagawa, hiwalay sa akin. Amen po ba? Amen. Hallelujah! Sabi ng Panginoon sa kanyang salita, kung kayo'y nakatira na sa isang malaking bahay, at kayo ay punong-puno na kayo ng kayamanan, huwag niyong isipin na ang lahat ng yan ay galing sa inyong lakas. Ang lahat ng yan ay galing sa akin. Amen ba? Wala tayong ipagmamalaki. Hallelujah! Ang lahat ay galing sa ating Panginoon. Ang iba kasi dyan mayayabang na eh. Akala nila, porque sila napakalaki ang kanilang bahay, sila'y napakayaman. Akala nila ang lahat ng yan ay kanila. Mapalad tayo mga kapatid, sapagkat nalaman natin ang katotohanan. Hallelujah! Nalaman natin ang katotohanan na ang lahat pala ng bagay na ating tinatamasa ay hindi pala iyan ay dati galing sa ating. Amen ba? Yung pala ay galing sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah! Kaya huwag po tayong magmalaki sa ating Panginoon. Ang buhay po natin ay hindi po natin hawak. Hallelujah! Kailangan po tayo bawlang sa Kanya. Amen ba mga kapatid? Kung tayo pagpalain, praise the Lord. Kung hindi rin, praise the Lord pa rin. Hallelujah! Sabi ng Panginoon, sa atin, sa sekular dito sa atin, kung ikaw ay general, ikaw ay namumuno, ikaw ay nagmamando. Di ba? Yan ang pagkakaiba ng sa Panginoon at sa nangyayari dito sa atin sa mundo. Di ba? Pagka ikaw ay namumuno, ikaw ay general, ikaw ay may tagatimpla pa dyan ng kape,
Kumbaga sa ano, baw sa iyo ang lahat. Di ba yan ang sa atin nangyayari sa sekular? Pero sa Panginoon, anong sabi ng Panginoon? Kung gusto niyo maging dakila sa aking kaharian, kayo ay maging lingkod. Amen ba? Sa Panginoon, kung sino yung lingkod, kung sino yung alipin, siya ang dakila sa kanyang kaharian. Amen ba mga kapatid? Amen. Kaya, tulad dito sa gawain na ito, huwag nating isipin ang pinakamataas dito ay si Pastor Flor, si Brother Noel, o kung sino pa. Pantay-pantay lang po tayo sa paningin ng Diyos. Para sabihin ko po sa inyo, si Michael, naglilinis dito. Sabi ko kay Michael, huwag kang mag-alala. Sabi ng Panginoon, kung gusto mong maging dakila sa kanyang kaharian, kailangan ikaw ay maging lingkod. Ang Panginoon natutuwa sa ginagawa mo. Di po ba mga kapatid? Tingnan niyo po, kung walang naglilinis, darating po tayo dito, marami ang ating upuan. Di ba? Pero may naglilinis. Kaya sabi ko, Kel, huwag kang mag-alala, baka may masigit ka pang gantimpala sa ating pastor. Amen ba, mga kapatid? Hallelujah! Kailangan tayong maglingkod sa Panginoon. Huwag nating isipin na, kasi aralay lang ako, utus-utusan lang ako. Huwag po. Kung gusto niyong maging dakila sa aking kaharian, kayo ay maging alipin. Ganon ang kabaliktaran sa nangyayari sa mundo. Sa mundo, kung ikaw ay general, ikaw ay pinuno, akala mo kung sino ka. May alalay ka, may baril ka. Amen ba? Sa Panginoon, mababa po tayo sa harapan ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, ang nagpapakababa ay aking itataas. At ang nagpapakataas ay aking ibababa. Amen ba? Kaya kung gusto natin maitaas, ano ang ating gagawin? Tayo ay magpakababa. Hallelujah! Sabi po dito, ang mapagpakumbabang tao, ang may mahinaong espiritu, ay hindi inuuna ang karangalan niya. Ang mahalaga sa kanya, ang karangalan ni Kristo. Amen ba? Purihin ka, Panginoon. Roma number 2, paano mamuhay bilang tinawag ng Diyos? Maging mahinahon o maamo. Sabi po dito, ang kahinahunan o kaamuan ni Kristo. Si Kristo ay maamo. Diba, nung sinabi ko kanina sa Matthew chapter 11, verse 28 and 30. Maamo siya at mahinahon. Yan ang dalang kung bakit sinabi niya, lumapit kayong mga napapagal at nabibigatan sa inyong mga pasanin sapagkat kayo ay aking papagpahingahin. Kung tayo'y napapagal na, lumapit tayo kay Kristo at bibigyan niya ng kapahingahan ang ating mga kaluluwa. Sabi niya, ako'y maamo at madaling sundin ang aking utos. Hindi kayo mahihirapan. Amen ba mga kapatid? Amen. Hallelujah! Kaya lumapit tayo sa Panginoon. Ganun kahinahunan, may kahinahunan at may kaamuan ang ating Panginoon. Ngayon sa atin naman pong mga Kristiyano, sabi po dito, ang kahinahunan ay bunga ng Espiritu Santo na makikita po natin sa Galatia chapter 5 verse 22. Yung 9 fruits of the Holy Spirit. Hallelujah! Ano-ano yon? Ang pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan. Ito yung tinatalakay natin. Kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban dito. Amen ba mga kapatid? Kung ang 9 fruits of the Holy Spirit ay nasa atin, ang sabi ng Panginoon, walang batas laban dito. Hallelujah! Ay sino ang makakalaban natin? Ha? Nasa ganito ang ating katangian. Ha? Hallelujah! Walang batas laban dito sa ganitong mga bagay. Ang kahinahunan ay tanda ng pagkahirang ng Diyos sa atin. Yan ang tanda na tayo ay kanyang hinirang kung tayo ay mayroong mahinahon na puso. Sabi po sa Colossus chapter 3 verse 12, kayo ay hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya at minamahal Niya. Dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban,
mapagpakumbaba, mabait, at matiisin. Ayan, kailangan talaga pala bilang tayo'y anak ng Diyos, talagang ang mga katangian na ito ay kailangan pong magmanifest sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Para hindi tayo mapulaan ng mga tao sa labas. Amen ba? Ang kahinahunan ay katumbas ng kabutihang loob. Philippians chapter 4 verse 5. Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kagandahang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. Yun. Ipakita natin ang ating kagandahang loob. Dahil malapit nang darating ang Panginoon, kailan pa tayo magpapakita ng kagandahang loob sa ating kapwa? Kung tayo'y wala na, kung ang Panginoon nariyan na at nariyan na ang paghatol, amen po ba mga kapatid? Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kagandahang loob. Ngayon na, malapit nang dumating ang Panginoon. Amen. Dito po sa Philippians chapter 4 verse 5, napakalawak ng kahulugan ng kagandahang loob. Ito'y nangangahulugan din ng pagtitiis, kabutihan at katapatan. Ito'y mga bunga ng Espiritu Santo. Ang taong may magandang loob ay mapagbigay din. Nararanasan niyo ba yan? Parang mapagbigay ka, parang gustong-gusto mong kahit kakainin mo na ibibigay pa. Iyan ay nagpapakita lamang ng kagandahang loob sa bawat isa sa atin. Mayroon tayong darating na mga kaibigan, walang matutulugan. Kahit na alam natin na napakahirap magpatuloy na yun dahil maraming tarantado, pero tayo may kagandahang loob, pinapatulog pa rin natin. Amen ba? Hallelujah, ganyan tayo. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Hindi lamang ang kanyang sariling kapakanan ang kanyang iniisip. Ayun. Kundi pati ang sa iba. Na makikita po natin sa Philippians chapter 2 verse 20 and 21. Nandoon ang ating pagmalasakit sa iba. Hindi lamang ang ating sarili. Noong mga panahon na hindi pa natin nakikilala ang katotohanan, talagang tayo ay makasarili. Pero tayo ngayon ay binago na. Diba? Sabi nga, tinawag ng Diyos. Tinawag na. Kaya ito na ang mga dapat nating maging katangian. Sa Galatia chapter 5 verse 23, ito ang ikawalong bunga ng banal na espiritu, ang kahinahunan. Ang kahinahunan ay hindi lamang sa ating mga panlabas na kaugalian, kundi pati ang panloob nating espiritu. Yan hindi lamang pakitang tao, kundi talagang ito'y namumutawi sa ating mga puso, nanggagaling sa ating mga puso. Ang panloob na kahinahunan ay katulad din ng pagpapakumbaba. Iyon, ninyo magkakahawin sila. Pag ang isang tao ay mahinahon, ito'y malayo sa gulo. Ako'y naniniwala eh. Kasi, kung mahinahon ka, hindi ka kaagad magagalitin, makakaiwas ka talaga sa gulo. Diba? May mga pangyayari dyan na sa kaunting sigalutan lang, sa kaunting palitan lang ng salita, ay talagang nagpapataya na. Pero kung tayo may kahinahunan, at alam natin ang katotohanan na kailangan tayo magpakumbaba, alam ko na wala tayong magiging kaaway. Amen po ba mga kapatid? Sa buhay nyo, nararanasan nyo pa bang may kaaway kayo na nakikipagsagutan pa kayo? Alam na natin ang katotohanan, kung baga sa ano hindi na tayo, inahayaan na lang natin silang magsalita na magsalita laban sa atin. Tayo ay mayroon ng kahinahunan. Alam na, may kumukontrol na sa atin. Mayroong banal na espiritu na kumukontrol sa atin upang makayanan natin ang mga bagay na ito na ginagawa sa atin ng ating kapwa. Tinutulungan tayo ng banal na espiritu na magkaroon po tayo ng kahinahunan. Ako po'y naniniwala na kung ang tao ay may kahinahunan, ay malilisin po ang gulo sa ating mundo. May iwasan po. Amen ba mga kapatid? Palabagan po natin ang Panginoon. Number 3. Ano pa ang dapat nating maging puso? Mayroon tayong pusong maging matiyaga. Sino ba dito ang mga matiyaga?
Kailangan po tayong matyaga sa lahat ng bagay. Ang Diyos ay matyaga sa lahat. Na makikita po natin sa 2 Pedro chapter 3 verse 9. Matyaga ang Diyos. Sa 2 Pedro chapter 3 verse 3, ito po ang sinasabi. Una sa lahat ay dapat ninyong malaman na sa mga huling araw ay lilipakin kayo at pagtatawanan ng mga taong namumuhay ayon sa kanilang mahalay na pita. Verse 4, sasabihin nila, si Kristo'y nangakong darating, hindi ba? Nasaan na siya ngayon? Inabot na ng kamatayan ang aking mga magulang, ang ating mga magulang. Ngunit wala pa rin pagbabago, buwag ng lalangin ang mundong ito. Ito yung mga sinasabi ng naglilibak. Ngunit huwag ninyong kalilimutan ito, mga kapatid. Sa Panginoon, ang isang araw ay 1,000 taon. At ang 1,000 taon ay isang araw lamang. Verse 9, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako tulad ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan niya ang lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos sapagkat hindi niya nais na tayo ay mapahamak. Iyan po mga kapatid, ganun po katyaga ang ating Diyos. Parating ang Diyos ang halimbawa ng lahat ng ito. Sa kapakumbabaan, sa kaamuan, sa katyagaan, ang Diyos ang halimbawa natin na dapat nating tularan. Ang sabi po dito sa ating binasa, ito po yung mga manlilibak na tao na naiinip na sa pagdating ng Panginoon. Sabi niyo darating ang Panginoon. Bakit hanggang ngayon? Wala pa. Namatay na nga ang aming mga magulang. Wala pa. Sabi ng mga manlilibak. Anong sabi ng Panginoon? Kaya ako nagtitimpi. Kaya ako hindi pa dumarating. Binibigyan ko pa kayo ng pagkakataon na magsisi. Hallelujah. Sapagkat ayaw kong kayo ay mapahamak. Di ba mga kapatid? Ganong katyaga ang Panginoon sa ating matitigas ang ulo. Hallelujah! Binibigyan niya tayo ng pagkakataon na magsisi. Kasi gusto ng Panginoon sa kanyang pagdating, matagpuan niya tayong walang kasalanan. Sapagkat sinabi nga na pagdating ng takdang panahon, si Jesus, siya ang bridegroom at tayo naman ang bride. Tayo ang babalikan ng Panginoon. Gusto niya sa kanyang pagbabalik, ang kanyang pagkakasalan ay blameless. Walang kasalanan at walang kulubot. At tayo yun, mga kapatid. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya nababalam ang kanyang pagdating. Nababalam. Sapagkat gusto niya na ang bawat isa sa atin ay makapagsisi. Amen ba? Ang Diyos ay isang matyagang Diyos na matagal na nagtitiis sa kanyang anak, sa kanyang mga anak na matitigas ang ulo. Nananatili siyang tapat sa kabila ng walang katapatan natin. Diba? Sa kabila ng wala nating katapatan, nanatili siyang matapat sa pagkakasala ni Adan at saka ni Eva. Kung tutuusin, ay pwede niya na sanang parusahan. Pero pinigil niya ang kanyang galit at binigyan pa sila ng pag-asa sa pamamagitan ng kanyang kagandahang loob. Amen po ba? Di ba, hindi naman binigyan pa siya ng pag-asa, hindi naman kaagad-agad sila namatay sa physical. Binigyan pa sila ng pag-asa upang sila makapagsisi. Noong panahon ni Noe, naging matyaga rin ang ating Panginoon. Sabi ni Noe, sabi ng Panginoon, hindi niya bugunawin ang mundo kung may 10 pang natitira. Pero dahil sa katigasan ng ulo, wala nang nakitang matino ang Panginoon noong mga panahon na yon. Kaya dinunaw niya na ang mundo. Kaya tayo mga kapatid, kung may 10 pang natitirang matino, ganun pakatyaga ang Diyos. Hindi pa rin niya tayo bugunawin. Amen ba? Nagpakita si Jesucristo ng ganap na katyagaan. Hindi nawala ng pag-ibig ang pagtingin niya sa iba.
Sa lumang tipan, nagtimpis siya at hindi nilapatan ng parusa ang pagkakasala ng mga tao. Di ba matitigas din ang ulo ng mga tao doon sa lumang tipan? Kahit nakita na nila ang mga himala ng Diyos, hindi pa rin sila naniniwala. Sasabihin pa nila, ang pagpapagaling ni Kristo ay galing sa demonyo. Ganun katigas ang ulo. Ipinakita ng Diyos sa mga Hudyo ang kanyang pagtitimpi, ang kanyang pagtsatsaga. Hindi niya kaagad pinarusahan ang mga ito. Binigyan niya sila ng pagkakataong magsisi at sumampalataya kay Jesus. Di ba? Ganon katyaga ang Diyos. Hanggang ngayon, patuloy pa rin ang pagtsatsaga niya sa lahat ng tao. Gusto niyang maligtas ang lahat. Makikita natin sa 1 Timothy chapter 2 verse 4. Gusto niyang maligtas ang lahat. Tayo ganon din mga kapatid. Kailangan din tayong matyaga. Hikayatin natin ang mga tao na sumampalataya kay Jesus habang may pagkakataon pa. Maging matyaga tayo, mag-share din tayo kung ano yung natutunan natin, kung ano na yung mga naitinuturo dito na ating pong natutunan, i-share na natin yan. Hallelujah, ganoon, magtyaga rin tayo. Kahit na tayo pinagtatawanan, kahit na tayo sinasabing sira ang ulo, ang mahalaga, ang ating natutunan, ay i-share natin sa ating mga kaibigan at mahal sa buhay. Amen ba? Bilang lingkod ng Diyos, sabi dito, magtiis sa lahat ng uri ng kahirapan. Yan. Magtiis tayo sa lahat ng uri ng kahirapan bilang lingkod ng Diyos. Sabi dito, kapighatian at mga kagipitan. Makikita po natin sa 2 Corinthians chapter 6 verse 4 and 6. Si Pablo, sabi po dito, si Pablo, sa halip ipinakilala ko, sabi po sa verse 4, sa halip ipinakilala ko sa lahat ng paraan na ako'y lingkod ng Diyos sa pagtitiis ng kahirapan, kapighatian at mga kagipitan. Ako'y hinagupit, ibinilanggo at binugbog. Naranasan ko ang magtrabaho ng labis, ang di matulog magdamag, ang di kumain ilang araw. Ipinakilala kong ako'y lingkod ng Diyos sa pamamagitan ng malinis na pamumuhay, kaalaman, pagpapahinuhod, kabutihang loob, tapat na pag-ibig, tapat na pananalita, at kapangyarihan ng Diyos. Ganun po, ito po yung si Pablo, na sa kanyang paglilingkod, hindi lang po sarap ng buhay ang kanyang dinanas. Amen po ba? Dito ipinakikita ni Pablo na siya ay lingkod ng Diyos sa bawat anong paraan. Sa bawat anong paraan. Ito po, sabi niya po, sa pamamagitan ng maraming tiisin, sa kabalisahan, kahirapan, at kagipitan, alang-alang kay Kristo. Sa paglilingkod pala natin sa ating Panginoon ay hindi lang po pala tayo parang nagpapasarap sa buhay. Sa karanasan po ni Pablo, sinabi niya po na siya'y dumanas ng kahirapan, pagtitiis, kagipitan. Tingnan niyo po. Pero sabi niya, ang mga bagay na inaari kong kapakinabangan ay inaari kong kalugihan. Makamtan lamang si Kristo. Amen po ba? Ganun ang paglilingkod natin sa Panginoon. Isipin na natin na sa ating paglilingkod ay talagang daranas tayo ng kahirapan, pag-uusig, kapighatian. Kasi ang mahirap nito, pag dumanas na tayo ng ganun, sasabihin na natin, ay ayaw ko na Panginoon. Akala ko ba ang maglingkod sa iyo, ipapagyamanin mo kami? Akala ko ba ang paglilingkod namin hindi magkakasakit? Akala ko ba ang paglilingkod namin ay aasinso kami? Ayun ang mga alam. Pero pala may dadanasin palang pagtitiis. Sabing ganon. Pero sa mga tunay na lingkod ng Diyos, na tinawag ng Diyos, dadaan po tayo sa ganitong mga kahirapan. Kaya dapat po tayong maging matatag. Alamin na po natin sa ating buhay na talagang mangyayari ang mga bagay na ito. Amen po ba mga kapatid? Sabi po dito, para sa mga di-Kristiyano, yung mga hindi mananampalataya, o mga makasanlibutang tao, ang mga pagsubok na ito ay nagdudulot ng kapaitan at kawalan ng pag-asa.
Yan. Sa mga hindi mananampalataya, sa mga makasanlibugan, ang mga pagsubok na ito para sa kanila ay nagdudulot ng kapaitan at kawalan ng pag-asa. Para sa kanila yon. Pero sa mga Kristiyano, sino dito ang Kristiyano? Taas ang kamay. Amen. Pero sa mga Kristiyano, ang mga ganitong pagsubok ay nagdudulot ng katatagan. Nagdudulot ng katatagan, pagtiyatyaga, humuhubog ng pag-uugali, nagbubunga ng pag-asa, at nagpapatatag ng ating pananampalataya na makikita po natin sa Roma chapter 5 verse 3 and 4. Kita niyo mga kapatid? Kaya magalak tayo kung tayo po ay nagdadanas ng pag-uusig, paghihirap, sapagkat tayo po ay nakikiramay lamang sa ginawa ng ating Panginoong Hesus. Diba? Ang Panginoon, wala naman siyang kasalanan, pero siya ang nagdusa. Tayo kaya, pwede kaya tayong magdusa sa isa nating kaibigan? Mukhang walang amen. Hallelujah! Ganon din po tayo mga kapatid. Dapat nating gayahin ang halimbawa ni Pablo na dahil sa paglilingkod kay Kristo ay nagtiis siya ng hirap at pagpapakasakit. Sino ba dito ang handang magtiis ng hirap at pagpapakasakit? Taas na ang kamay. Amen. Kung ganon ang ating nasa isip, tayo nga ay tunay na lingkod ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon sa mga bagay niya. Hallelujah! Sa ating pagsunod sa Panginoon, sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, daranas tayo ng kahirapan. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang salita, ang sinumang hindi magpasan ng sariling cross at sumunod sa akin, ay hindi maaaring maging alagad ko. Kita niyo? Ang hindi kayang magpasan ng sariling cross, ay kayo ay hindi karapat-dapat sa akin. May papasanin pala tayong cross, mga kapatid. Sino ba dito ang handang magpasan ng cross? Amen! Kailangan po tayong may papasanin na cross. Makikita po natin sa Lucas chapter 14 verse 27. Mayroon po tayong papasaning cross. Ano-ano ang mga cross na yon na ating papasanin? Ang ating mga pagtitiis, ang ating mga problema, ang ating mga kapighatian, ang mga pag-uusig. Ito yung mga titiisin natin. Sabihin nila, pag inuusig na tayo, itong mga born again na ito para mga sira ang ulo. Tayo, tigil na. Napapagkamalan akong sira ang ulo, ayaw ko nang ma-born again. Ano na kaagad? Kumbaga sa ano, parang suko na talaga. Meron nga ako niyang narinig eh. Umpisa naman ang ako'y magsimba dyan, nilagnat ang buo kong pamilya. Biruin mo, ang Panginoon pa ang naging dahilan. Grabe talaga itong mga taong itong matitigas ang ulo. Inaabot na ng tinig ng Diyos, matigas pa ang mga ulo, lumalaban pa. Nangangatwiran pa. Hallelujah! Ang katyagaan ng mga Kristiyano ay isa ito sa mga bunga ng banal na Espiritu. Puro talaga ito bunga ng banal na Espiritu. Hindi talaga ito galing sa atin. Ito ay kaloob ng banal na Espiritu sa kanyang mga anak. Hallelujah! Kailangan tayong mga Kristiyano ay magtiis na masaya at matyaga sa lahat ng bagay. Amen ba? Kailangan tayong magtiis bilang hinirang ng Diyos na makikita natin sa Colossus chapter 3 verse 12. Hallelujah! Handa ba kayong magtiis, mga kapatid? Amen! Kung tayo ay handang magtiis, tunay nga na tayo'y lingkod ng Diyos. Amen ba? Sa Colossus chapter 4 verse 2, saan pa? Saan pa dapat magtiis ang isang Kristiyano? Kailangan tayong magtiyaga sa ating panalangin. Sino ba dito ang hindi nananalangin? Alam ko tayo ay nananalangin na. Dahil alam na natin, ang panalangin ay powerful. Hallelujah! Tungkulin ng bawat Kristiyano ang manalangin.
Kung di tayo mananalangin, wala tayong matatanggap na tulong o pagpapala mula sa Espiritu Santo. Oh, hindi ka nananalangin, hindi ka humihingi. Sabi nga ng Panginoon, humingi ka at ikaw ay bibigyan. Kumatok ka at ikaw ay bubuksan. Maghanap ka at ikaw ay makakasumpong. Eh ayaw mo naman humingi. Kala mo, kaya mo sarili mo. Oh, ayaw mong maghanap, siwang tamad ka. Paano ka makakasumpong? Oh, hallelujah! Kailangan tayong manalangin sa lahat ng pagkakataon. Sabi nga niyan, kung walang mga panalangin, tiyak na wala rin sagot sa ating mga panalangin. Oh, walang sagot kasi hindi ka humihingi. Although alam ng Diyos ang ating kailangan pa rin nating ibukas ng ating mga labi. Amen ba? Kailangan pa rin nating ihingi sa Panginoon. Maging matyaga tayo sa pananalangin. Sa pamamagitan lamang ng ating mga panalangin, doon lang natin mapapakilos ang kamay ng Diyos. Amen ba mga kapatid? Kaya kailangan tayong magtiyaga maging sa panalangin. Sabi ng Panginoon, dinirinig niya ang panalangin ng mga taong matuwid. Kaya kanina sa mga patotoo, talagang ako'y nabibless talaga, lalo sa patotoo ni Sister Sofia. Biruin mo, tigang na tigang ang lupa sa Davao. Pero bago siya umalis, nanalangin siya na sana bigyan din ng ulan. Ito'y nabalitaan niya, umulan at parang bagyo na. Kita mo, sobra-sobra. Hallelujah! Napakabuti ng Diyos. Ang panalangin ng mga taong matuwid ay kanyang dinirinig. Amen. Kaya sa ating pananalangin, siguruhin natin na tayo'y matuwid sa harapan ng Diyos. Sapagkat kung tayo'y hindi matuwid, hindi niya diringgin. Amen ba mga kapatid? Dinirinig niya ang panalangin ng mga taong matuwid. Walang problema, basta matuwid tayo sa harapan niya. Kaagad, ayan ang sagot ng ating mga panalangin sa Kanya. Ang pagtsatsaga ay humuhubog ng pag-uugali. Ibig sabihin, dahil sa pagtsatsaga natin, gumaganda at lumalago ang ating pag-uugali. Amen ba? Dahil sa pagtsatsaga sa panahon ng pagbabata, ano ba yung pagbabata? Paghihirap? O, pagtitiis. Nasusubok at tumatatag ang ating pananampalataya. 1 Pedro chapter 1 verse 3 and 7. Kung nakikita sa ating katiyagaan na tunay ang ating pananampalataya, tayo ay magkakaroon ng pag-asa sa ating kaligtasan at magkakaroon tayo ng walang hanggang gantimpala sa Diyos. Amen ba? Kayo ba'y naniniwala? Ako'y naniniwala sapagkat sinabi po dito sa Marcos chapter 13 verse 13 na ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siya lamang ang maliligtas. Amen po ba? Ngayon, kung wala kang tiyaga, sa kaunting pagsubok, sa kaunting problema ay umurong ka na. Ayaw ko na, ang hirap palang maglingkod sa Diyos. Papasan pala ako ng cross. Ayaw ko na nga. Oh, ikaw ba'y kasama sa maliligtas? Hindi po. Sapagkat sinabi niya ang mananatiling tapat hanggang wakas sa kabila ng pagsubok, sa kabila ng kapigatian, sa kabila ng mga problema, ay siya lamang ang maliligtas. Amen po ba? Kaya magtiyaga tayo. Palakpakan natin ang Panginoon. Roman number 4. Ano pa ang dapat na maging puso natin? Kailangan tayo ay mapagmahal. O kaya sa isang salita, may pag-ibig. Ako'y naniniwala. Sino dito ang mga may pag-ibig? Amen! Hallelujah! Tayo ay may pag-ibig. O ito, halimbawa ulit sa ating Diyos. Ang Diyos ay mapagmahal na Diyos. Ang Diyos ay pag-ibig. Na makikita po natin sa 1 John chapter 4 verse 18 and 16. Ang Diyos ay pag-ibig. Minahal niya tayo kahit naong tayo ay makasalanan pa. Makikita po natin sa Roma chapter 5 verse 8. Nung tayo makasalanan pa, tayo ay kanya nang minahal.
Hallelujah! Kaya nga sabi niya, pumunta ako sa may sakit, hindi sa walang sakit. Amen ba? Ganun kabuti ang Diyos. Minamahal niya ang lahat ng uri ng tao. Wala siyang itinatangi. Ang pag-ibig ay nagsisimula sa Diyos. Iniibig ng Diyos ang anak. Ngunit iniibig rin niya ang sanlibutan. Sa kabila ng ating mga pagsalangsang. Yan. Sa kabila ng ating pagsalangsang, nandoon pa rin ang pag-ibig ng Diyos Ama sa atin. Kung kaya binigay niya nga niya ang kanyang bugtong na anak. Upang tayo'y maalis sa kaparusahan ng kamatayan. O kung hindi sa pag-ibig ng Ama, o di doon nasadlak tayo sa impyerno. Pero alang-alang sa kanyang pag-ibig, sapagkat siya ay pag-ibig. Nananalaytay sa puso niya ang pag-ibig, kaya hindi niya tayo matiis. Amen po ba mga kapatid? Dahil dito ay isinugo ng Diyos ang kanyang anak na si Jesus bilang handog na pantubos. Bilang handog na pantubos sa ating mga kasalanan. Sa 1 John chapter 2 verse 2. Hallelujah! At buong pagmamahal namang isinakatuparan ng anak. Ay, hindi siya kung saan niyang ibinigay ang kanyang buhay. Alang-alang sa atin. Hindi siya nagreklamo, sige lang. Sunod lang siya sa kalooban ng kanyang ama. Amen po ba? Ang kalikasan ng Diyos ay pag-ibig. Hindi niya tayo inibig dahil nararapat tayong ibigin. Akala natin, kaya tayo inibig ng Diyos dahil karapat-dapat tayo. Hindi po. Kaya inibig tayo ng Diyos dahil likas sa kanyang pag-ibig. Amen ba? Likas sa kanyang pag-ibig. Ang ating mga mabubuting gawa ay ano lang sa Panginoon. Tunay nga lang talagang siya ang may pag-ibig. Kaya hindi niya tayo natiis. Sabi dito, ang dakilang ebanghelyo ni Kristo ay napapaloob sa pag-ibig. Diba? Basahin natin ang Biblia, puro pag-ibig yan. Balik-balik ta rin man natin, pirmi pa rin pag-ibig ang nangunguna. At ang kanyang dalawang utos. Sa lumang tipan, ang utos niya ay 10. Pero sa bagong tipan, ginawa na lamang niyang 2. Ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, at buong lakas. At ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ayan ang 2 utos. Sapagkat sa pangalawang utos, napapaloob na yung huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magsasaksi na walang katotohanan. Ibig sabihin, pagmamahal mo sa kapwa itong bandang huli. Kaya kung mahal mo ang iyong kapwa, hindi mo siya aagabyaduhin. Amen ba mga kapatid? Hindi mo siya papatayin, hindi mo siya pagnanakawan. Di ba? Ganon. Kaya, iyon ang 2 utos na mahalaga. Na ibigin natin ang ating Diyos na buhay at ibigin natin ang ating kapwa. Nung wala pa tayo sa pagkakilala sa ating Panginoon, tayo ay maramot, tayo ay makasarili. Di po ba mga kapatid, nararanasan nyo yan? Pero tayo ay binago na. Binago na tayo ng Panginoon. Mayroon na tayong pusong mapagbigay. Mayroon na tayong pusong may pag-ibig sa ating kapwa. Amen ba? Nararanasan nyo ba mga kapatid ang pag-ibig? Mukhang hindi nararanasan ng mga kapatid. Di, nararanasan natin. Nararanasan natin. Kasi ang ating Diyos ay pag-ibig. Ibinuhos na ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na kanyang mga anak. Amen. Tunay ba tayong anak ng Diyos? Sino nga dito ang mga tunay? Taas ang kamay. Amen. Tunay tayo. Hallelujah. Palagpakan natin ang Panginoon. Napakabuti ng Diyos. Ngayon, kung ang ating Diyos ay pag-ibig, tayo mga Kristiyano ay may pag-ibig din. Hallelujah. Sabi ng Panginoon, kung paano inibig ko kayo, kayo rin ay mag-ibigan. Kung kayo nga ay nag-iibigan, mapapatunayan nga na kayo ay aking alagad. John 13:35 yun. Yan pala ang patunay na tayo ay kanyang mga alagad kung tayo ay nag-iibigan. Hallelujah! Nagmamahalan sa isa't isa. Eh kung tayo nagkakagatan, ha?
ay ibinuhos niya sa ating mga puso. 1 John 4:19. Ibinuhos niya na. Hindi siya maramot. Binigyan din tayo ng pag-ibig. Hallelujah! Mahalaga ang pag-ibig. Higit pa ito sa pag-asa at pananampalataya. Higit pa sa pag-asa at pananampalataya. 1 Corinthians chapter 13 verse 1. Makapagsalita man ako sa wika ng mga tao at mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong batingaw na umaalingaw-ngaw o pumpiang na tumataginting. Makapagsalita ka man, alam mo man ang lahat. Kung wala ka naman pag-ibig, para kang pumpiang na tumataginting at batingaw na umaalingaw-ngaw. Ibig sabihin tayo ay ingay lang, mga kapatid. Ingay lang ang naririnig. Hallelujah! Verse 2. Kung ako man ay may kakayahang maghayag ng salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung mayroon man ako ng lahat ng kaalaman at malaking pananampalataya, ano pa't napalilipat ko ang mga bundok, ngunit wala akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Ipamigay ko man ang lahat kong ari-arian at ialay ko man ang aking katawan upang sunugin, kung wala naman akong pag-ibig, walang kabutihang maidudulot ito sa akin. Amen po ba? Kahit naman halimbawa ako, makapagsalita man ako ng lahat ng hiwaga, alam ko man ang lahat, kung wala akong pag-ibig, walang itong maidudulot na kabutihan. Kumbaga sa parang ampaw lang, walang katotohanan ang sinasabi mo. Hallelujah! Ako po'y naniniwala, mga kapatid, na kung ang lahat ng tao dito sa mundo ay may pag-ibig, ako'y nakatitiyak na ang ating mundo ay magkakaroon ng kapayapaan. Amen po ba? Pwede. Sapagkat kung may pag-ibig ka, kasi yung mga nangyayari ngayon na kaguluhan sa mundo, pinag-aharian nyo ng dyablo. Bakit? Kung pinag-aharian ka ng Diyos, kaya mo bang patayin ang iyong kapwa? Pinag-aharian ka ng dyablo, kaya ganyan ka. Dalawa lang ang buhay sa mundo na Panginoon. Kung wala ka sa Diyos, ikaw ay sa dyablo. Amen po ba, mga kapatid? Kaya inuutusan tayo ng ating Panginoong Hesus na tayo ay mag-ibigan sa isa't isa. Ang mga taong napupuno ng pag-ibig ay walang dapat ikatakot sa oras ng paghatol. Sapagkat, sabi nga sa Roma chapter 8 verse 1, na tayo ay pinalaya na sa sumpa o parusa. Hallelujah! Pinalaya na ang kanyang mga anak. Amen ba? Lalo na kung tayo may pag-ibig, iniibig natin ang ating kapwa, iniibig natin ang ating mga kapatid, lalo na sa pananampalataya. Sabi ng Panginoon, dahil diyan, tunay nga kayong aking mga alagad. Amen ba, mga kapatid? Kaya mag-ibigan po tayo. Malapit na po, Roma number 5, kailangan mapagpasensya. Pasensya na kayo, nagkamali pala ng type itong isa. Mapagpasensya. Mapagpasensya po tayo. Gawain ng tao mapagpasensya. Matthew chapter 5 verse 8 8:42. Ito po yung turo tungkol sa pagpaparaya. Ang pagpapasensya, ibig sabihin pagpaparaya. Sabi po dito, verse 38, narinig na ninyo na sinabi, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Ngunit ngayon, sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ang masamang tao. Kung may sumampan sa inyo sa kabilang pisngi, iharap mo pa sa kanya ang kabila. Kung ipagstakdal ka ni naman upang makuha ang iyong baro, ibigay mo sa kanya pati ang inyong balabal. Kung sa pilitang ipapasan sa iyo ng manlulupig ang kanyang dala ng 1 kilometro, pasanin mo ito ng 2 kilometro. Magbigay ka sa naghihingi sa iyo at huwag mong pahindian ang nangihiram sa iyo. Ito po yung aral sa pagpaparaya. Gawain ng taong magpasensya. Ano ba yung mga binasa natin na kailangan nating pagpasensyahan? Ang sabi po doon sa ating binasa, ang mga taong mapagpasensya ay hindi niya nilalabanan ang masamang tao. Di ba sabi na mahalin mo? Hindi niya nilalabanan ang masamang tao. Sabi dito, kapag sinampal ka sa pisngi, iharap ang kaliwang pisngi. Ibig sabihin parang, titingnan parang
sunod-sunuran lang ano. Ibig sabihin dito, ang ibig sabihin dito na pag sinumpal ka sa isa, isang pal, ibigay mo pa ang iba, isa. Ang ibig sabihin dito, kung makasano, magpasensya tayo. Pasensya. Ito yung mga katangian, ha? Kilatisin nyo ang ating mga sarili kung mayroon tayo. Sabi niya, kung kunin ang iyong baro, ibigay mo pa ang iyong balaban. Sabi dito, ibinigay ang sariling damit. Yun. Mayroon ako nakita dyan na kahit wala na siyang maisuot, ibinigay pa niya. Ako, si Pastor, natandaan ko to noon. Sa totoo lang, ito, true story. Bago lang siya dito na pag-uwi niya galing abroad. Mayroon, pumunta kami ng hospital. Kung bakit pagdating namin doon sa hospital, mayroon yung isang pasyente doon na walang tsinelas. Nagulat ako kay Pastor, pag-uwi namin, wala kang tsinelas. Ayun pala iniwan. Ibinigay niya doon sa pasyenteng walang tsinelas. Ikaw nakakahiya naman sa dadaanan natin. Baka sabihin naman nila, tsinelas lang hindi ka makabili. Amen. Alam ko, naniniwala ko, hay na hay pa noon si Pastor. Bago pa lang talaga siya nilipo ni Lord. Ayun. Wala siyang tsinelas. True story talaga yan. Doon na yan mga kapatid. Kaya ako nahiya sa mga dinaanan ko din. Wala siyang tsinelas. Ibinigay niya. Ganon dito. Ibinigay ang sariling damit. Dinadala ang pasanin ng iba kahit may dagdag na layo. Yung sa binasa natin, di ba? Ang pagpaparaya. Kung papasanin ka ng 1 kilometro, gawin mo pang 2 kilometro. Tingnan niyo po. Ibig sabihin, sunod-sunuran lang ganon. Namimigay sa mga nanghihingi at nanghihiram. Namimigay sa nanghihingi. Nagbibigay ka nga sa hindi humihingi, magbigay ka na doon sa nanghihingi. Kahit konti lang. Noong isang araw may dumaan dito, may sobre. Binigyan din namin. Sa patay daw, sige, binigyan din namin. Magbigay. Tulad na ng sinabi ko, sabi dito, namigay sa mga nanghihingi at nanghihiram. Nagpahiram siya. Pero dapat naman sa paghiram, tulad ng sabi ko, bayaran mo rin. Ibig ba mga kapatid? Ang hirap naman yung pahiram ka ng pahiram. Iba kasi ang hiram sa bigay. Pag naghiram ka, bayaran mo dahil ang Panginoon balance yan eh. May mababasa naman tayo dito. Na kung hindi ka naman magbayad, masama naman. Pero masama din na hindi ka magpahiram. Kaso kung pahiram ka naman ng pahiram, abusuhin ka naman, hindi ka naman binabayaran. Amen ba? Ganun lang. Hallelujah. Dapat unawain natin ang ng Panginoon. Sabi dito, ano pa ang mga katangian ng isang tao mapagpasensya? Iniibig niya ang kanyang kaaway. Idinadalangin niya ang umuusig at umaapi sa kanya. Ginagawa niya ng mabuti ang mga napupuot sa kanya. Sabi nga na pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Ibig sabihin, kung tayo kumbaga sa parang ginaganyan ng mga tao, hindi tayo gumaganti. Ayun lang ang talagang Dahil sabi ng Panginoon, mag-ibigan kayo. Ang paghihiganti sa akin. Di ba? Siyang maghihiganti sa kaapihan natin. Amen po ba? Ang Panginoon natin ay makatarong ng hukom. Bahala na siya sa mga nang-aapi sa atin. Ito ang nagiging bunga ng isang taong mapagpasensya. Nakikita ang kanyang mga mabubuting gawa sa kapwa. Amen ba mga kapatid? Ang Panginoong Yesus ay nagpakita sa atin ng halimbawa sa ngalan ng pagpapasensya. Nung siya'y pinahirapan, sinampal, hinampas, tinadyakan, hindi siya gumanti. Di ba? Nung pinahirapan siya, hindi siya gumanti. Sa halip, ipinanalangin niya iyon. Ipinanalangin niya sa kanyang ama. Sabi niya, ama ko. Sabi niya ganon, patawarin niyo po sila sapagkat hindi po nila alam ang kanilang ginagawa. Amen ba? Inihingi niya ng kapatawaran yung nag-aapi sa kanya. Yun ang gusto ng Panginoon, ang nag-aapi sa atin. Ibigay, kumbaga sa yung nag-aapi sa atin sabi, idalangin niyo ang umuusig sa inyo. Hallelujah! Bakit may nangyayaring patayan? Bakit may nangyayaring patayan? Dahil walang pasensya. Nangyayari yan sa mga parking. Konting diferensya lang, walang pasensya, konting palitan ng sigalot, bubunot na ng baril kasi mayabang. May ipinagmamalaki din may baril. Amen ba? Tayo may baril din, pero ang ipinagmamalaki natin ang Word of God, ang salita ni Jesus. Yan ang ating baril. Yan ang baril ng mga Kristiyano.
O sa mga mag-asawa, walang pasensya. Konting sigalutan, konting palitan ng koro-koro. Ayun, naglilipara na ang mga kaldero, pinggan. Hindi ba? Yung pangakong bituin, nung siya dalaga pa binata, pinangakuan ng bituin, naranasan niya nung may asawa na. Yung bituin kanyang naranasan. Bakit? Siya sinampal, sinuntok. Amen po ba mga kapatid? Amen. Walang pasensya eh. Walang pasensya. Sa mga kabataan, pag pinagalitan lang ng magulang nila, na kahit naman sa ikabubuti nila, ayaw pagalitan, samantalang pinagsasabihan lang naman ng ikabubuti nila. Sasagot pa. O anong nangyayari? Hahantong sa hiwalayan, lalayas pag matigas ang ulo. O anong mangyayari pag umalis, di ba? Kaya dapat may pasensya. Amen ba? May pasensya. Sino may pasensya? Kailangan may pasensya. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon! Kunti na lang. Isa pa. Pagkakaisa. Pagkakaisa. Mukhang nainip ba kayo? Kinuha niyo ang oras ko eh. Kinuha niyo ang oras ko sa patuto. Ito pa. Pagkakaisa. Kailangan may pagkakaisa. Hallelujah! Ang pagkakaisa ay kaloob ng Espiritu. Puro talaga kaloob. Ang Espiritu ay nag-uudyok ng pagkakaisa. Ang Espiritu ay nagtatali sa pagkakaisa. Ang pagkakaisa ay nakabatay sa kapayapaan. Ang kapayapaan ang nagbubuklod ng pagkakaisa. Ang kapayapaan ang ugat sa pagkakaisa. Amen ba? Sa iglesia natin, sa bawat iglesia, kahit hindi dito, bakit nagkakaroon ng paghahati-hati? Bakit may away-away? Ito po, sapagkat ang ilan sa atin ay nagnanasang maging leader. Dahil ibig nating maitaas ang ating sarili. At kung hindi tayo mabigyan ng posisyon, anong nangyayari? Tayo nagtatampo. Tayo nagtatampo, nagagalit, at nagbubunsod ito ng paghahati-hati sa iglesia. Amen po ba? Kailangan talaga, ayaan yung ikaw ang ilagay dyan. Huwag mong isingit ka agad ang sarili mo. Dahil may panahon para ilagay ka dyan. Gusto maging leader, pero hindi na pagbigyan, masama ang loob, aalis. Amen ba? Kung may sumalungat sa atin, nasasaktan ang ating damdamin, at tayo'y nagagalit, ayaw na nating kausapin ang taong yun. Kapag nasasaktan tayo sa ganitong paraan, ito'y dahil sa ating kayabangan, kapalaluan. Hallelujah! Ito'y dahil kulang tayo sa pagpapakumbaba. Yan, kulang sa pagpapakumbaba. Kaya masakit ang loob na pagsalitaan lang, aalis na. Hindi lang nabigyan ng break, aalis na. Amen ba? At maninira na. Ang mahirap pa nito, pag umalis, sinisiraan ang iglesia. Tandaan natin mga kapatid, kung sumama ang loob natin, alis na lang tayo. Huwag nating siraan ang iglesia. Sapagkat kung ang iglesia ang ating sinisiraan, ang sabi ng Panginoon, bago niya ginawa niyan sa inyo, sa akin nila ginawa. Ang sinisiraan nila ang Diyos. Mga kapatid, huwag po tayo ganun. Kung aalis po tayo, umalis na lang. Pero huwag po nating sisiraan ang iglesia. Amen po ba mga kapatid? Ano pa? Bakit may paghahati-hati? Dahil sa paninintas at paninira. Pamimintas at paninira. Isa rin yan sa gawa ng dyablo para sirain niya ang iglesia. Pero alam ko wala yan dito. Amen. 11 years na, may kapayapaan talaga ang iglesyang ito. Hallelujah! Wala talagang pag-aaway-away. Amen. Dapat nating pasalamatan ang Diyos sa mga bagay na yan. Amen. Palawakan natin ang Panginoon. Ngayon, para mapanatili ang pagkakaisa, ang sabi, kailangan pagpapakumbaba, pagpapaumanhin, o pagpapahinahon. Lahat tayong may mga sariling kahinaan at kakulangan. Hallelujah! Kailangan tayong magpaumanhin sa isa't isa. At yung isa't iba naman ay kumbaga sana kung may pagpakulangan din tayo, kailangan din tayo ay kanila rin pagpaumanhinan. Amen po ba mga kapatid? Hallelujah! Para mapanatili ang pagkakaisa, kailangan ang pag-ibig. Sinabi ni Pablo na kailangan magpahinuod tayo sa isa't isa dahil sa pag-ibig, tulad ng pagpapahinuod ni Kristo sa atin dahil sa pag-ibig. Dapat nating patawarin ang iba tulad ng pagpapatawad ni Kristo sa atin. Pinatawad tayo ng Diyos kahit tayo makasalanan, kailangan din tayo magpatawad. Makikita po natin sa Colossus chapter 3 verse 13. Kung gayon, tatlong bagay ang kailangan natin upang magkaisa: pagpapakumbaba, pag-ibig, at pagpapahinuod. Ang Espiritu Santo ang kumikilos upang tayo ay magkaisa. Dahil sa banal na Espiritu, yan ang gawain, tayo ay magkaisa.
nagkakaisa, kailangan nabubuklod tayo ng buklod ng kapayapaan. Efeso 2:14. Si Jesucristo ang ating kapayapaan. Kung gayon, dapat lamang mabuklod-buklod tayo kay Kristo. Si Kristo, kumbaga sa ano nakatuon lang ang ating isip kay Kristo. Hallelujah, para mabuklod tayo sa kapayapaan. Ipinaiiwatig ng Biblia na may pagkakaisa ang mga Kristiyano dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Filipos 3:9. Ang pagkakaisang ito ay ginawa niyang posible para sa atin. Sa pamamagitan ng pagwawasak niya sa mga hadlang ng alitan sa pagitan natin at ng Diyos at sa pagitan natin at ng ating kapwa. Inilalarawan ng bagong tipan ang magandang halimbawa sa unang iglesia. Yung mga unang iglesia noon, anong ginagawa ng mga unang iglesia sa pagkakaisa? Sila'y sama-samang nananalangin. Hallelujah! Sama-sama silang sumasamba sa Diyos at sila'y ang ari-arian nila ay ipinagbibili at sama-sama sinilang pinagsasalo-saluhan. Yan yung unang iglesia. Dapat nga sana yun din ang makita ng natin ngayon. Ang iglesia noon, kailangan yun din ang ating sundan. Hallelujah! Sama-sama sa pananalangin, sa pagsamba, sa pagpupuri sa Diyos. Hallelujah! Ngayon ito po mga kapatid, malapit na po tayo. Bilang mga tinawag ng Diyos, dapat makita sa atin ang pagkakaisa sa iglesia. Iwasan natin ang pagkabahabahagi. Sapagkat pag tayo po'y nagkabahabahagi, dito po nagtatawa si Satanas. Bumagsak ang iglesia. Pero ako po'y naniniwala na tulad po ng iglesyang ito, kung tayo po ay magkakaisa, alam ko po na ang iglesyang ito ay magtatagumpay. Amen ba? Sabi nga na, even the gates of hell will not prevail. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Ito ay magtatagumpay pag tayo nagkakaisa. Walang makabubuwag, walang makapag-ihiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Hallelujah! Ngayon sa ating pangwakas, ito po, ano ang ating pagsasabuhay? Sa ating pangwakas, ito po, pakinggan natin malinaw ang tinig ng Diyos. Yung tinig ng Diyos, alamin natin. Unawain ang mga pangungusap ng Diyos. Sundin ang pangunguna at direksyon ng Diyos. Kailangan kayong sumunod sa ang Diyos ang guide natin. Mamuhay alinsunod sa pagkatawag ng Diyos. Amen. Yan po magwawakas ang ating tema sa umagang ito mga kapatid. Sana po ay nakapulutan nyo ng aral ang mga salitang naihasik sa kalagitnaan. Inaanyahan ko po ang music ministry. Aawit po tayo ng Pupurihin Ka, O Diyos, bago po tayo manalangin. Hallelujah. Amen. Everybody sing to the Lord.
Espiritu. Dalangin ko po, Diyos, na naway ang mga salita mo, Ama, ay maitanim sa matabang bahagi ng aming mga puso at ito'y aming maisabuhay habang iniintay po namin ang iyong muling pagbabalik. Salamat po, O Diyos. Bless niyo po ang aking mga kapatid. Salamat po. In Jesus' name we pray.